Ang video na inyong mapapanood ay naglalaman ng mga eksenang hindi angkop sa mga sensitibong manonood, kinakailangan ng patnubay at gabay ng magulang. Umamin po yung anak ko po na sila po ang pumasok. Sabi niya po, yung may-ari, basta ibalik nyo na lang po yung pera, okay na tayo. Sa init ho ng ulo ko, hindi ko natimpi yung galit ko na ano ang ninakaw, yung ang kakainin. Ay, kita mo nga naman ano. Tama po ang ginawa ninyo. Marami akong natutuwa sa ginawa ko. Marami natutuwa. Din Sige. pabubwisit. Pagkaraan pa siguro ako ng 5 taon, hold upper na yung mga yan. Kailan po nailagay sa kamay ninyo ang batas? Noon pa pong naupo akong kapitan. Ay, sandali sir. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang bagay na labag sa batas. Labag sa batas po ang ginawa ninyo, sir. Ano, nawalan ka ng bayag? Hindi, meron. Gusto mo palang ilagay ang batas sa kamay mo, ha? O yan, nilagay ko rin ang batas sa kamay ko. Sinampal ko sa mukha mo. O ano, kakasa ka? Magandang hapon sa iyo, Jonar. Gandang hapon po sa po. Kailan nangyari itong insidente na to, Jonar? September 30 po. September 13 naganap yung sinasabing insidente na ang anak mo'y kasamang kanyang barkada may kinuhang pera doon sa tindahan. Tama? Opo. Alas 11 po ng gabi, ng 29 po, yung nangyari pagloloob po nila sa kantina po. Paano nalaman ng kapitan at ng barangay na ng loob at medyo nagnakaw sa loob ng tindahan yung anak mong 17 kasama ang minor de edad, alas 11 ng gabi? Sino daw ang testigo? Yung may-ari daw po, ang sabi niya doon sa barangay po, pakitawag niyo po yung dalawang bata po na nasa harap po ng tindahan nung nagsarado po kami, sabi niya, tapos bilanggit po yung pangalan nila. Yun po, naggumawa na po daw ng invitation po si Kapitan, and then po pumunta po sila dito sa bahay, pinaperma po sila ng sapilitan po. Parang ang suspetsya na may-ari, imbestigahan yung dalawang bata na alas 11 na ng gabi nakatumambay sa labas ng kantin. Yun ang pinagbintangan na posibleng nanloob kumuha ng 2,000 piso. Tama? Opo. Kaya ang ginawa nito dahil walang witness, ni-report ng may-ari, imbitahan ang mga bata para maimbestigahan kung sila nga. Tama? Opo. Nung dumating po daw sa barangay po, nag-usap po yung anak ko saka yung may-ari po ng kantina, pinapaamin po nila yung anak ko. And then po, nung hindi nila mapaamin po yung anak ko, tinawag po nila yung isang kagawad po, yung pamangkin ko po na kagawad. Umamin po yung anak ko po na sila po ang pumasok. Sabi niya po, yung may-ari, basta ibalik nyo na lang po yung pera, okay na tayo. Nagtataka lang ako. Wala man lang sinabi yung pamangkin mo sa kay Kapitan Kap. Pamangkin ko po yan. Sandali, sasabihin alias Gian, ano bang ginawa mo? Kasi kung nandoon, dapat may magulang. Kung nandoon ka rin, nakikinig o nanay ng bata. Pagkatapos, bago ginawa yung pag-iimbestiga, tumawag kayo ng social worker ninyo dyan para mapangalagaan ang karapatan para huwag lumagpas si Kapitan na magpataw ng parusa. Nagtataka ako, ano ang ginawa ng pamangkin mo? Kahit na gusto niya nang sawayin po si Kapitan, magkaaway po sila dahil po maling pamaraan po na ni Kapitan pagtatrato sa mga tao po saka sa mga barangay official po. Gusto mong sabihin si Kapitan abusado sa kapangyarihan niya. Ang nagpagtataka ko, yung bang nagrereklamo mismo, nandoon ba sa barangay habang iniimbestigahan yung bata? Opo. Nagulat ba yung nagrereklamo sa ginawa ni Kapitan na pinakain, pinalulok yung barya, tapos pinakain yung papel? Ayan, nakikita sa x-ray, kapag hindi nilulok yan, gigilitan niya ng leeg. Hindi ba naasiwa yung nagrereklamo na sinabi, Kap, wag naman Kap, bawal yan. Sir, kaya ako lumapit sa inyo dahil parang tagilid po kami dito sa kaso po namin na ito. Ang dami niyang kapit po na matataas po sa gobyerno po. Ganun. Sige, relax ka lang, tawagan to si Kap. Kap, magandang hapon. Magandang hapon din po. Natutuwa nga po ako na i-interview din ninyo ako. Maipaliwanag ko rin po yung site ko. Sir, ano pong masasabi ninyo rito? Ano bang nangyari dito, sir? Meron po nagreklamo dito na ninakawan. Mainit ang ulo ko dyan sa mga ganyan bagay. Gano'n. Dinapnan ko na yung mga yun doon, pati yung ninakawan.
Di inamin po niya na Okay. siya ang pumasok. Sa init po ng ulo ko, hindi ko natimpi yung galit ko na Okay. ano ang ninakaw, yung ang kakainin, Ay, kita mo nga naman, ano? Tama po ang ginawa ninyo. Marami akong natutuwa sa ginawa marami ko. natutuwa. Rin Sige. mabubwisit. Meron ho bang testigo na nagsabing nakita ng loob yung bata? Pero no, sila din mismo inamin nila. Okay. So walang testigo, pero sila po'y umamin sa pamamagitan ng pagkukumpisal. Opo. Talagang kinuha Okay. nila. So, paano po sila nang umpisal? Tinakot po natin? Kusang loob umamin o pinaamin? Kusang lobo. Meron po bang magulang doon na kasama ang bata? Ito po yung pinalulok ninyo ng barya. Wala po dahil Okay, sige. So, walang magulang. Meron ba, sir, representante ng MSWD, social worker? Wala po sir. Wala rin. Dahil- Wala bang abogado, sir, na nakatingin doon? Kasi may karapatan din ng mga bata. Protektado po sila ng batas. Wala rin po. So sa makatuwid, kayo lang at tanod ninyo, tsaka yung bata o walang magulang, so umamin yung bata. Opo. Alam niyo po ba, sir, ang ibig sabihin ng child in conflict with the law? Opo, naintindihan. Alam mo yung ibig sabihin, sir, ito yung mga bata na kung minsan napabayaan, mauuwi po sila doon sa parte, siguro gagamitin ng mga kriminal o di naman kaya, matututo po silang gumawa ng krimen, at pag ikay matanda na gumawa ka ng krimen, at medyo ibang bagay ng patulit-ulit, nagiging kriminal ka na rin sa iyong gawain. Tama, sir, di ba? Opo sir. Tama bang ginawa ninyo, sir? Para sa akin po, tama. Tatanong ko po sa inyo, kailan po nailagay sa kamay ninyo ang batas? Nung pa pong naupo akong kapitan. Ay, sandali, sir. Kayo po, tagapagpatupad lamang ng batas bilang ama ng barangay, hindi para magdisiplina, hindi para magparusa, bagkos ipagkakaubayan nyo sa pamahalaan dahil napakalit ng unit ng baluarte mo bilang isang ama ng barangay. Hindi ka alagad ng batas. Hindi ka tagapagpatupad ng batas. Ika'y barangay. At bilang ama ng barangay, gagamitin mo ang mga prosesong ipinagkaloob sa iyo ng ating saligang batas. Sa ilalim ka ng ehekutibo, local government. At pagiging local government, hindi ka pwedeng gumawa ng isang bagay na labag sa batas. Labag sa batas pong ginawa ninyo, sir. Iba po yung pwede po kayo maging disciplinarian sa inyong mga anak, pero wag sa punto, sir, na parang pagkakastigo niyan, protektado ng batas. Sir, etong pagpapalulok nyo ho ng barya, nakikita po dyan, inamin nyo rin. So sir, ano sa palagay mo kung gagawin ko sa'yo, pakain ko rin sa'yo, palulok ko sa inyong barya, ilalagay ko sa kamay ko, gagamitin ko sa kapangyarihan ko, yung ginawa mo gagawin ko sa'yo. Ano sa palagay mo, tama o mali? Para sa akin mali. Ganun. Okay, so umaamin ka na mali ang ginawa mo. Inaamin ko. Pag-aamin mo niyan, sir, criminal case yan. Pagpapalulok ng barya sa pilitan, walang tao roon. Ito pong ginawa ninyo, masususpindi po kayo nito. Masasampahan po kayo ng kaso, abuse of authority sa ombudsman. Matatanggal po kayo sa pwesto. Yung init ng ulo mo at sobrang galit mo, hindi ka karapat dapat maging kapitan. Ilalalagay mo ang batas sa kamay mo. Tandaan mo, meron tayong pulis, may piskalya. Wala sa kapangyarihan mo dahil protektado sila ng batas at may batas sa ilalim ng saligang batas, yung sinasabi, the juvenile law. Kahit na sila in conflict with the law, may karapatan sila. Hindi mo sila pwedeng hulihin. Ipapatawag mo sila, ang magulang. Ipipresenta mo sila sa DSWD. Para nang sa ganun, masuri kung ito ba'y may kunting problema yung bata. In conflict with the law. Anong dahilan in conflict? Baka kasi mga batang hindi pala naintindihan. Kaya sinasabi, sir, may discernment ba? Alam ba ng batang ginagawa niya or katuwaan lang? Sa iyo, sir, kastigo ng ginawa mo. Hindi na po tama to. Magiging kuting ka lang para sa akin. Ako'y tigre. Lalamunin kita sa pangangatuwiran mo. Tutuwirin kita. Mali itong ginawa mo Nagmalaki ka pa, pinabayaan kita. Yang estilo mong yan, hindi po pwede yan. Ako magsasabi sa'yo, isa pa. Ikaw at ako magtutuos. Lilipad ako dyan, makakita ka ng hagupit na hindi po ba nakita, didisiplinahin din kita. Hindi ako nagbibiro. Kasi may karapatan ako, may ako sabihin harap-harapan sa iyan, palulok ko rin sa iyong ang barya ng piso or kung anong ginawa mo sa bata, ganun din. Pag hindi mo ginawa, sasapatusin ka sa ulo mo. Hindi ako nagbibiro, papatay lang ako ng camera. Wala pong makikialam sa atin kahit na pulis. Ang usapan dito, usapang brusko dahil ang lengguwahe mo, bruskuhan Nakakabwisit makita sa mga taong kapareho mo, laki-laki mo,
Tapos pinagkaitan mo ng karapatan yung bata na protektado ng saligang batas. Pwede kang masampan ng kaso ngayon, pwede kang masuspinde. Kahit na nagnakaw yung bata, pinaamin mo eh. Wala siyang abogado, wala siyang magulang, walang DSWD. Yung inyong mga barangay, sangkaterbang mga inutil na ata mga tanod, wala man lang nagsabi sa sir, boss, bawal yan. Lahat ba sila sumang-ayon sa ginawa mo? Kasi kung lahat kayo sumasang-ayon sa ginagawa nyo, dapat sa inyo pag-uuntog-untogin mga ulo nyo pareho eh. Ano, nawalan ka ng bayag? Hindi, meron. Oy, ano kaya bisitahin kita riyan para pakita ko kung anong siga? Kasi una sa lahat, mali. Umaming ka mali ang ginawa mo. Masasampahan ka ng kaso. Di ka makakaligtas. Tagapagtanggol kami ng mga inaapi. Tumatayo kami sa mga taong mahihina. Magandang hapon sa Yusek Felicito Balmacina, sir. Good afternoon. Magandang hapon, Ben, at sa lahat ng bilyon-bilyon ng mga taga-pakinig. Okay, sir. Kami po una sa lahat tumawag po sa inyo kasi para ikukonsulta po ito gahing kaso. Pag ang isang minor de edad, sir, protektado ng batas, the juvenile law, at ito po ay sinabi nagnakaw raw, wala namang witness, although umamin yung bata, sir. Pag pinatawag mo sa barangay, paano po ba yung proseso, Yusek? Una, siyempre, yung complainant, kailangan po makita natin, mabasa. Sabi nga, no one is above the law. Kahit na ikaw ay elected official o government official, pag ikaw ay umabuso talaga at napatunayan, talagang may paglalagyan ka. Kaya po idadaan po natin sa proseso kung yan po ay makararating sa tanggapan ko, immediately ay aaksyonan po natin sapagkat hindi po natin tinotolerate yung mga pag-abuso, lalong-lalo na yung mga elected official. Tayo po taga-ayos ng problema, hindi taga-pagpalaki ng problema. Kung minsan nga po talagang hindi nawawala yung pagkukulang, pagkakamali, pero makakaasa po kayo, boss, na hindi natin palalagpasin ang anumang pag-abuso ng mga barangay, lalo-lalo na sa pangangasiwa po natin. Sir, yung pong ginawa, kung anong ninakaw mo, sabi ni Kapitan, ngayon, umamin, pinalulok niya yung barya, yung piso, nandoon sa x-ray sa lalamunan, pinakain din yung 100 piso, kasi kung ano daw ginawa niya, parang disiplina. Tama ba po, sir, sa barangay, ama ng barangay, magdisiplina sa kanyang constituent na wala pong magulang, wala po yung MSWD sa parting to? Wala po sa kapangyarihan ng sino mang kapitan ang magparusa kung meron mang mga nagkamali at nagkasala. Wala pong karapatan, wala sa kapangyarihan ng sino mang kapitan na yung nagkamali, parurusahan mo. Ang isa pong pagkakamali ay hindi maitutuwid ng isa pa uling pagkakamali na ginawa mo. Sapagkat kung iyon ang magiging panuntunan, paano kung magkamali si kapitan? Yung taong bayan, parurusahan din siya. So kaya nga po tayo may batas para sundin natin yung batas at yung proseso ng batas. Kaya po makakaasa kayo na itong mga ganitong klase, lalo pa kung umamin siya, talagang mabigat po yan. Criminal, administrative, talagang mananagot siya kung ang complainant talagang itutuloy po niya. Okay. Kaya makakaasa po kayo na gagawin ko lahat ng magagawa ko para mabigyan ng katarungan at justisya yung bata na naabuso. Kapitan, magsasampa kami ng kaso laban sa iyo, papangunahan namin. Umayos ka, madudurog ka rito. Larga! Layas! Relax ka lang. May tutulong sa iyo, masampahan ng kasong kriminal, administratibo yung ugok na kapitan na yan. Tutulungan ka namin, okay? Cargo ka na namin. At ikaw, Kapitan Rolando Hernandez. Rolando Hernandez, nakikinig ka, ha? Siga ka pala, ha? Dati tigre ka, kuting ka na. Dati cobra ka, bulati ka ngayon. Agila ka, sisiw ka. Ganun lang kasimple kung tratuhin ka namin. Nagmalaki ka pa sa programa ko, ha? Gusto mo palang ilagay ang batas sa kamay mo, ha? O yan, nilagay ko rin ang batas sa kamay ko. Sinampal ko sa mukha mo. O ano, kakasaka? Okay, Jonar, matapos natin ma-airin ito, nakaabot na doon sa mayor, nakaabot nata, pati ang chief of police. Ikaw ba'y nilapitan ng kapitan? Baka mamaya aregluhin ka ng kapitan nito. Anong gagawin mo pag nilapitan ka at paano makikipag-areglo? Makikipag-areglo ka ba? Hindi sir, tuloy ang laban sir. Ang pera nahanapan lang sir, pero ang buhay hindi sir. Saka kalayaan sir. May lumapit ba sa iyo
sa barangay na inaawat ka na kumaari hinay-hinay na wag na, tama na at nakaabot na rito sa kay Ben Tulfo sa Bitag? Meron sir, yung isang barangay tanod niya sir. Inutusan niya daw sir, nakapin ako sir. Bakit ni inutusan ni Kapitan Rolando Hernandez na hanapin ka at kausapin ka? Ano daw ang dahilan? A. Takutin ka or areglohin ka? Areglo. Sabi ko sa kanya, kahit anong gawin nyo, kako, hindi ako atras sa laban, kako, sir. Paglalaban ko yung karapatan na dapat makamit ng kanak ko, sir, kako. Sabi niya, sir, wala akong magagawa kasi inutusan lang ako na kausapin ka. Yung bang mga barya na yan nakakita na naka-encircle na pula, yan ba yung mga baryang pinalulok ni Kapitan sa anak mo? Opo, sir, opo. Kasalukuyan ba nandyan pa rin yung mga barya sa tiyan, sa lalamunan, sa may bituka ng anak mo? Gusto ko maintindihan, nandyan pa ba or wala na? Wala na po, sir. Naglabas na po, sir. Ano ang sinabi ng doktor? Sabi niya, sir, compile mo yung anak mo, and then, pag hindi lalabas yan after ko, patahin natin. Tapos mag-blatter kayo sa police station. Yun ang sabi niya, sir. Inoperahan ba ang anak mo or kusang lumabas, dinumi na lang ng bata yung barya na yan? Dinamin niya, sir. Dinamin niya. So, hindi na inoperahan, nangyari na nilulok niya, pumasok sa kanyang bituka at pagkatapos lumabas sa dumi ng bata. Opo, sir. Opo. So, hindi na naoperahan. Hindi na po, sir. Hindi na po. Yung papel ba pinakain niya na parang akala mo pagkain ang nangyaraw ng bata? Opo, sir. Ang parang siomay pong konser, kalabasan nun. Kasi yung limang tagpipiso po, binalot niya po sa 100 bill na pesos po. Sa pera. So, parang pinakain niya na parang siomay. Tama? Opo. Tapos anong ginawa? Ginuya nitong si anak mo tapos nilulok niya diretso sa kanyang lalamunan papunta sa bituka. Opo, opo. At nakita sa x-ray yan. Opo. Sabi niya po, nung una pa lang ito na pagbigay ni Kapitan ng yung pera na binalot niya po, nilunok niya po, pero bigla nang sinuka na nahulog sa may semento, sir. Tapos sabi daw ni Kapitan, ulitin mo yan, and then lulukin mo. Pag hindi mo lulukin yan, papaspasin ko yung leg mo, sabi daw niya, sir. Yung 100 piso na yan, binalot yung barya, nahulog sa sahig, pinasubo ng kapitan, sabihin, kunin mo yan, subo mo sa bibig mo. Tama? Opo, opo. Nangyari ngayon, sinubo ng bata, pinulot niya uli sa nginuya niya ba o nilulok niyo na lang? Nilulok niya lang po. So, nahirapan siya nung nilululok niya yung pera na barya ng ganon. Nahirapan po siyang huminga, sir. Marami bang mga barangay na nakatingin doon? Tanod? Opo, marami po sila. Anong ginawa ng mga barangay doon? Yung isang kagawad lang po na inutusan daw ni Kapitan po, nakukuha ng tubig. Hindi ba nagsabi ang anak mo, Kapitan, nahihirapan ako huminga? Hindi po, kasi natatakot po siya. So, anong ginawa niya? Wala po. Nag-umuwi na lang po dito sa bahay. And then, nagtulong na po dito kasi sumusuka na po ng dugo. So, sinugod mo sa ospital. Opo, bilis naman nila kung inasikaso po yung anak ko. Anong sinabi ng doktor sa iyo nung makita? Delikado to, sabi niya. Pwede nang ikamatay ang anak mo pag hindi buwababayan kasi nasa lalamunan pa lang yan, sabi niya po. Magpa-blatter kayo kasi parang pinatay niya na yung anak mo, sabi niya sa akin, sir. Yung doktor. Pag hindi bumaba, hindi ba sinabi ng doktor, kinakailangan, operahan to? Wala po. Basta inantay na lang po nila na bumaba po yun. Pag hindi daw po lalabas, yun po, operahan po. Paano nangyari? Nung nandoon kayo sa ospital, pinauwi ba kayo ng doktor o inoobserbahan kayo sa loob ng emergency room? In-admit po siya sa hospital po. Ito ba yung anak mo? Parang bata lang, ang liit-liit lang, payat pa oh. Ilang araw o ilang oras siya doon sa ospital? 4 days po. So nangyari, after 4 days, binantayan ng mga doktor na idumi niya yung pera. Opo. Nalaban ba ni Kap ang paghihirap na nangyaring ginawa niya sa anak ninyo? Wala pong awa yan. Ewan ko kung anong klaseng tao po. Walang awa po sa kapatao yan. Wala man lang nanindigan para sabihin, Kap, masama itong ginawa natin, delikado, pag namatay ito. Merong isang barangay na kulang-kulang din, kagawad, kumuha ng tubig para itulak. Pagkatapos ng hirap na huminga, pinauwi na lang yung bata. Isipin mo, pag namatay yung bata, walang makakaalam. Bakit? Yung kanilang lihim ng kataratuhan sa barangay na to, na itago pa sa barangay Mabuslo, Bambang, na pinangungunahan itong may pagka-teroristang to. Umiinit yung ulo ko. Kung nanonood ka ngayon, Kap, tinatabla kita.
Gusto mong tumawag, tawagan mo ako, magtuos tayo ngayon para madudurog ka. O ngayon, Kap, tinatabla ba kita? Hindi. Kinakastigo kita ng sisusukang ginagawa mo. Ginawa. Marami raw natuwa sa ginawa. Marami rin daw ang mga nainis. Ang mga natuwa, kasing taran rin ito. Bakit? Protektado po ang mga minor de edad ng batas kay gumawa ng krimen yan. Kasi susuriin muna sa proseso, may batas tayo. Kung nga ba yan i-rehabilitate, bigyan ay guidance, sampahan ng kaso kung 17 na yan, kung nga ba'y italagay sa piskalya or titingnan sa sinasabing DSWD na hindi pang alam ang ginagawa. Yun po ang saysay ng juvenile law. Mayor Jaime Quaresma III. Sir, nakaabot po ba sa inyo, sir? Dito po sa pinagagawa ng Kapitan Rolando Hernandez na parang nag-iimbestiga na po kami. Nakaabot na rin po ito sa tanggapan ng DILG. Doon ho sa tanggapan ng Barangay Affairs. Yes sir, nakaabot po. Actually, nung narinig ko, nalungkot nga po ako sa nangyari. At syempre nagalit na rin kasi minor po yun na po nagawa ni Kapitan. Yes, sir. So, immediately po, pinatawag ko po ang aming Vice Mayor, si Vice Mayor Arnel, at saka yung head po ng legal po, yung chairman of the legal po ng Sangguniang Bayan, Yes, sir. si Councilor Kalulot, Kalulot, para for immediate action for the administrative case. That right there and there, that Monday po, pinasa na po namin sa SB. We were monitoring the situation and sabi naman po ng BRH, ang Regional 2 Trauma Center, na last October 4, na-discharge naman na po yung bata. Yes, sir. And on October 5, ay pinalo up ko po na file na po yung kaso sa piskal. That Wednesday din po. Alright. So, if I'm not mistaken, the case is parang child abuse po. Tapos last week po, I followed it up. I called the main DILG office and I instructed my local DILG to email Yusek Felicito Balmosina Yes, sir. for Barangay Affairs for the DILG. Yes, sir. They received the email of the complaint and all attachments last Wednesday naman po at Okay. the morning, October 12. All right. Actually, I'm coordinating with the DILG also kasi I want to be guided kung what else can we do for All right. family and for the Okay. case to prosper po. Alam mo, Mayor, ako po'y humahanga sa inyong aksyon. Ako po'y humahanga doon sa inyong political will to follow the process. Salamat po na kinontak ko ninyo yung Vice Mayor ninyo because he is the head of the Sangguniang Bayan or the Municipal Council. Dito po sa parting to, kami po'y nananawagan for the suspension immediately nitong si Kapitan Rolando Hernandez by way of the Sangguniang Bayan na pangunguna ho ng Vice Mayor na suspension ho because of the fact administratibo po to para hindi po makapang-abuso at hindi po matuloy kasi natatakot po yung mga tao sa lugar. Hindi po tayo namumuno para dalhin sa takot bagkus pagsilbihan, iglagay ho sa tama. Ito hong si Rolando Hernandez, gumanap ho sa halip na maging ama ng barangay, siya po yung sinasabing terror ng barangay na wala hong pwede magsalita. I call for the immediate suspension by way of Sangguniang Bayan vested on the mayor and they have to take it unanimously to suspend him until this case has been filed. Kung na-file na ho yan and he's sitting, barangay captain pa ho siya, he can still use the position to terrorize people. So therefore, I call on you bilang ama ng bayan, suspindihin agad immediately. Sir, do you agree and concur with what I'm saying to you right now, sir? Sir Ben, I agree. I believe I asked also our local DILG. The Sangguniang Bayan has 120 days upon the rules. I know, sir, na gagawin mo po yung tama, sir. I look forward that you'll be coming up with your decision. We'll be waiting for that, sir. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat din po, Sir Ben. 60 days preventive suspension pinataw po sa ito ho kay Rolando Hernandez Mabuslo, Bambang, Nueva Vizcaya.
Ayon po sa Chief of Police ng Bambang, Nueva Vizcaya, waiting for resolution na raw po ang kaso ng Republic Act 7610 o child abuse na sinampa ng magulang ng bata laban kay Kapitan. Ngayon, nabalitaan mo na siguro, yung barangay captain dyan, suspendido ko ng 2 buwan. Nakaabot ba sa iyo o hindi? Nakaabot sir kasi nung pinirmahan niya po yung suspension order niya po, nandun po ako. Okay. So, nakita mo mismo ang pinirmahan niya? Opo sir, opo. Sino nagdala ng suspension order? Police, munisipyo, or Kapitolyo, or si Mayor? Bakit nandoon ka? Nakita mo mismo? Pinatawag po ako sa SD po, sa Sangguniang Bayan po at doon ko po nakita na pinirmahan niya po yung suspension order po. Okay. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Nakita mo, suspendido na, wala muna siya ng 60 days. Masayang-masaya po sir dahil sa tulong niyo. Well, hindi naman sa dahil sa tulong ko. Kami naging daan lang dahil talagang may batas tayo riyan. Magandang umaga po sa inyo, Vice Mayor Arnel Duldulao, sir. Yes, sir. Sir Ben, magandang umaga po. Okay, At lahat ng nakikinig. okay. Good morning po. Ano po ang naging resulta? Siguro mas maganda kayo na po magbigay ng update, sir. November 8, nag-convene po yung quasi-judicial body namin. Nag-resolution po kami, placing Barangay Captain Rolando Hernandez under preventive suspension for a period of 60 days for abuse of authority. November 10 po, nagkaroon po kami ng preliminary conference, AM po sa complainant, then PM po yung respondent. November 28 po ng 2 p.m., nagkaroon na po ng trial conference or trial hearing between the complainant and siyempre yung respondent. Gaano kahalaga itong trial hearing na po ito na dapat nag-attend po yung complainant na nakikinig sa atin ngayon sa kabilang linya? Bali, kwan na yun sir, bali hearing na po at i-represent na po yung mga sinumpang salaysay. Yung mga sinubmit po sa amin. Yes, sir. Then para may evaluate at may cross-examine ng mga counselor po. But in the meantime, sir, December 5 was another scheduled hearing po yan. What's the purpose? Bakit po may December 5 hearing when in fact is suspended na po siya hanggang January 14? Bali, preventive suspension yun, sir. Okay. Kami po ay nagpapasalamat po sa sinasabi ninyo. Kaya kami mag-aantay lamang, tinitingnan lang po namin. With that, sir, maraming salamat po sa pagbigay linaw po. Dahil ito po ay nakatingin po ang taong bayan. Ito po ay nasa all over the news media at sa amin din po ginawa namin. Maraming salamat po, sir, na inyong agarang pagkilos, ang inyong yan bayan na yan. Sa tulong po ng Vice Mayor, nakausap po namin na talagang kayo naman ang magkukonvene dahil kayo'y Vice Mayor. Kayo po yung in charge pagdating doon sa sinasabing sanggunian. At kami po ay nagpapasalamat sa aksyon na ginawa po ninyo. At mag-aantabay po kami sa mga susunod po ng mga hakbang na gagawin po ninyo, partikular ngayong 5 po ng Desyembre, sir. Magandang umaga po, sir. Mabuhay po kayo. Kumilos na po yung sinasabing sanggunian. Pero ang suspensyong ito doon ho sa pagganap ng tungkulin bilang Vice Mayor, abuse of authority ang nakita po nila dito. Kaya sinuspindi po siya ng 60 days at tingnan po natin ang magiging resulta ngayong 5 kung ito ba'y hahaba o hindi. Ito, nakamtan mo na yung sinasabing unang hakbang ng sinasabing katarungan para sa iyong anak. Ituloy mo ang kasong kriminal para makulong. Manindigan ka, huwag ka matakot, tuluyan mo. Para nang sa ganon, yung mga ganong klaseng mga barangay na nagpapakita na kaya siga sila, may kalalagyan sila. Dapat naghihimas na matabang rehas niyan. O ngayon, Rolando Hernandez, nakikinig ka. Sinabi ko naman sa iyo, may kalalagyan ka. Kaya kumuha ka rin ng magandang abogado. Kaya lang ang doktor titistigo, ang pulis titistigo, kung sino-sino ginawa mo. Protektado ang mga kabataan natin ng Estado. Uphold the law, ipatupad ang batas kung ano yung sinasabi, dapat masunod. Yung pong ginawa po namin dito, abangan po to. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.